Sa tahag, sa ilalim ng mga seryosong arko ng pandaigdigang hustisya, ang orasan ay patuloy na tumatakbo o papalapit sa isang mahalagang deadline, Hulyo 1, 2025. Iyon ang araw na ang pangkat ng prosekusyon ng International Criminal Court ay dapat magsumite ng kanilang huling pakete ng ebidensya at mga legal na kaso laban sa dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ngunit sa likod ng deadline ay mayroong kwento ng katatagan sa batas, paghihirap sa burokrasya, at lumalaking pressure. Isang kwento ng isang pangkat ng prosekusyon na nagpapatakbo nang wala ang kanilang pinuno. Ito ang ulat mula sa loob kung paano binubuo ng ICC ang isang kaso na may makasaysayang proporsyon, kahit na ang kawalan ng Chief Prosecutor na si Karim A.A. Khan KC sa pang-araw-araw na proseso ay lumikha ng isang estratehiko at simbolikong kawalan. Si Karim Khan, kilala sa kanyang matapang na paninindigan sa mga kilalang kaso sa Sudan, Ukraine at Palestine, ay nanatiling malayo sa administratibong aspeto ng investigasyon kay Duterte. Bagamat pinahintulutan niya ang pagbubukas ng investigasyon noong 2021 at ipinagtanggol ang jurisdiksyon ng ICC, ipinagkatiwala niya ang pang-araw-araw na operasyon ng kaso sa Pilipinas sa isang espesyal na subdivision sa loob ng tanggapan ng prosecutor. Hindi naman ito kakaiba, hindi kayang personal na pangasiwaan ng Chief Prosecutor ang bawat kaso. Ngunit ayon sa mga source na malapit sa The Hague, ang kawalan na ito ay lumikha ng isang nakikitang paghihirap sa team na humahawak sa isa sa mga pinakasensitibong kaso sa politika ng korte sa Timog Silangang Asya. Sinimulan ni Karim Khan ang proseso, ngunit ngayon ay nakatutok na siya sa mga pandaigdigang kaguluhan. Para sa kaso ni Duterte, parang isang orkestra na tumutugtog ng walang konduktor sa entablado. Tumatakbo ang musika, ngunit pautalutal ang tempo. Ang pangkat ng prosekusyon ay nakikipagkarera na ngayon laban sa oras. Napakalaki ng kanilang mga gawain, pagkolekta ng libu-libong pahina ng mga testimonya mula sa mga biktima ng giyera kontra droga, pag-uri ng daan-daang piraso ng ebidyang forensic, pagtiyak sa proteksyon ng mga saksi. Ang ilan sa kanila ay nagtatago, ang iba ay nasa panganib. At lahat ng ito ay dapat na salain, beripikahin, isalin at isumite ayon sa itinakdang deadline ng korte. Kung wala ang direktang pakikilahok ni Khan, ang panloob na paggawa ng desisyon ay naging mas mabagal, sabi ng isang dating legal officer na nagsalita sa kondisyon na hindi ibunyag ang kanyang pagkakilanlan. Inilarawan nila ang mahahabang pagpupulong para sa koordinasyon, mga pagkaantala sa pag-apruba sa iba't ibang unit, at ang emosyonal na pasanin ng mga caseworker na nakikipag-ugnayan sa mga pamilyang nawalan ng mga mahal sa buhay sa mga extrajudicial killings. Isang kawani ng ICC ang naiulat na napaiyak matapos makipag-usap sa isang ina na nawala ng 2 anak na lalaki sa isang gabi lamang. Ang isa ay binaril sa kalye, ang isa naman ay habang natutulog sa bahay. Ang mga kwentong ito ng tao ang puso ng kaso, ngunit ang pagbuo ng legal na patunay mula sa sakit ay nangailangan ng higit pa sa empatiya. Nangangailangan ito ng pamumuno. Nakatuon ang pangkat ng prosekusyon. Ngunit kung wala ang nakikitang pamumuno ni Karim Khan, kulang sila ng pananggalaban sa mga politikal na batikos at panloob na politika ng ICC. At huwag magkamali, ang kasong ito ay delikado sa politika. Ang investigasyon ng ICC sa madugong giyera kontra droga ni Duterte ay nakaugat sa libu-libong naiulat na pagkamatay sa pagitan ng 20, 16 at 20, 19. Marami ang umano'y isinagawa ng pulisya o mga vigilante sa ilalim ng isang kampanya na minsang ipinangako ni Duterte na pupunuin ang Manila Bay ng mga bangkay. Ngunit ang paghahanda ng mga paratang na ito sa mga maihahabla na internasyonal na kaso ay nangahulugan ng pag-ugnay ng mga pagpatay sa patakaran ng Estado at pagkatapos ay iugnay ang patakaran kay Duterte mismo. Ang gawaing iyon ay legal na komplikado at kung wala ang simbolikong puwersa ng regular na papakilahok ni Khan, mayroong pag-aalala na ang mga saksi ay maaring mawala ng pag-asa
ang mga kasosyo ay hindi gaanong makikipagtulungan, at ang mga taga-masid ay hindi gaanong magtitiwala. Kahit sa mga grupo ng civil society na humihimok sa ICC na panagutin si Duterte, may mga tanong na lumitaw. Isang Pilipinong abogado ang prangkang nagsabi, kailangan naming magpakita si Karim Khan, kahit virtual lang. Ang kanyang boses ay maaaring magbigay inspirasyon ng lakas ng loob. Sa ngayon, ang katahimikan ay lumiliha ng pagdududa. Sa headquarters ng ICC, gayunpaman tuloy pa rin ang trabaho. Sinusuri ang mga kahon ng mga dokumento. Ang mga confidential na panayam ay isinasagawa sa mga ligtas na bahay sa buong Asya. Sinusuri ng mga digital forensic team ang mga record ng telepono at security footage. Binubuo ng mga analyst ang legal na balangkas upang patunayan na nagkaroon ng malawakang at sistematikong pag-atake sa mga sibilyan at inaprubahan o inutusan pa ito ni Duterte. Ang nasasaksihan natin ay kasaysayan sa ilalim ng pressure. Ito ang maaaring unang kaso na maglalagay sa isang modernong malakas na leader ng Asya sa paglilitis sa harap ng mundo. Ngunit ginagawa nila ito sa ilalim ng anino ng kawalan, ang kawalan ng chief prosecutor. Habang nakikipagkarera ang pangkat ng prosekusyon ng ICC upang matugunan ang deadline ng Hulyo 1, hindi lamang nila hinaharap ang bigat ng hustisya, kundi pati na rin ang bigat ng inaasahan. Maibibigay ba nila ang isang matibay na kaso nang wala ang gabay ng kanilang pinuno? Sapat na ba ang ebidensya, lakas ng loob, at katotohanan para madala sila sa finish line? At pagdating ng araw na iyon, sino ang tatayo sa podium upang ipahayag sa mundo ang kanilang natuklasan? Hindi lamang ito pagsubok sa batas, ito ay pagsubok sa pamumuno. Abangan ang mga susunod pa na updates. Huwag kalimutang mag-like, share, subscribe at comment. Hanggang sa muli.